Again mga kababayan on sir, this is Jam the Filipino channel lang niyo pong lingkod. So today is October 31, 2025 at tayo ngayon ay pupunta diyan yan sa may Maria Cristina Street, Barangay 449, Sampaloc, Manila. At dadalhin po natin yan sa may Santa Maria, Barangay 81, Santa Maria, Tondo. Hindi ma-traffic doon. Okay, so may Tondo, Manila. Okay, so magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, saka sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private, ganyan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, so, magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Tapos meron naman kayong Filipino pare na nag-a-administer ng visa somehow for to charge you for the debt. Honoring Meron debt. po. Tama? Meron po. May mga separado dito na every hour ay visa. Meron po naman na every 2 hours o kaya 3 beses sa isang araw. Especially pag Sunday po. Madalas ang mga visa. Okay. Kaya kamusta naman ho kung gaano karami pa kanilami? Meron ba kayong dato na let's say yung mga migrante nila, mga members ng mga karamihan din ho dyan, mga household workers, di ba ho? Tamang dato na rin? Opo, mga OFW, pagkakala po natin, para sa hindi na muli ng mga OFW dito, mga domestic worker, nasa 220,000 na rin yung yung domestic worker. Hindi pa po kasama yung ilang mga residente. So, pag inad mo yan, siguro mga abot ng mga 250 to 260,000. Pag ganyan ginugulitan nyo rin yung araw na yung undas na, meron din kasi meron yung type iba yung ginagawa nila online para iuda, electronic na pinit, para nakakausap nila yung mga kapag-anak nila na sa cemetery. Meron din ho ba, tama, medyo ganyan di ba? Kailangan meron pa rin tayong link sa ating mga kaanak din sa mga pupunta ng cemetery para at least maramdaman nila yung presence kahit nasa abroad. At totoo po yan, lalo nga nung panahon ng pandemic, uso yung mga online, no, yung mga video call, kahit sa patay, no, nakakaroon ng mga online. Basta wag lang sa spot. Oo, nakaka-participate na yung family sa abroad. So ngayon, ano rin po yan, nagiging practice kasi, libre naman yung pagtawag, o nakaka-video call sa mga pamilya. Tapos kung nasa, nasa semeteryo, ay nakakausap, nakakasama by video ng, virtual call yung mga overseas workers. Marami ba sa ating, kumusta naman mo ang internship? Meron ba ko ba tayong mga issue ng mga documented sa mga OFW sa kumusta ang kontrata ay hindi umuwi o whatever, mga gano'n, marami rin pa gano'n. Meron pa rin po, wala tayong chance of number kasi siyempre, documented. Hindi naman sila ganun pa-grabang source, malalaman mo na lang.
nila ng assistance. So, kung sa institution po yung mga NGO dito, sa Migrante, so ina-assist po namin yan, sinachannel natin sa Department of Migrant Office dito sa Hong Kong at consulate para asistehan sila, i-represent sila sa gobyerno para kung sakali man nababaan yung kanilang kaso, hindi sila makulong, yung gano'n, para makauwi na kasi usually kung ano po yan humingi na tulong para makauwi na sa atin. Tapos yung mga institution na dito na natulong namin gaya ng Vision for Migrant Workers, tapos may temporary shelter, yung house, pag inaasikaso yung kaso nila, doon po muna sila tumutuloy. Tapos yung mission, naghahanap ng lawyer para yan sila. Kung meron din naman DMWF title, yung mga Department of Migrant Workers, kasama na nag-aaral apos mga disgruntled o may mga problema sa immigration issues. Di ba meron? Opo, Meron title. dapat po. Meron po silang office dito. Dati kasi, solo yung tawag namin yun. Pero dahil may DFW na tayo, yung Department of Migrant Office naman dito. Talagang sinasyanan po namin sa kanila yung mga kababayan. Kasi sila yung government natin eh. Kasi they have all the resources para makipag-usap sa gobyerno ng Hong Kong. Tsaka kung kailangan ng lawyer na, pwede silang makakuha to assist yung sa ating mga kababayan. Kasi they have the budget, yung resources. Ano ho ba ang damdamin ngayon ng mga kababayan natin dyan sa mga nangyayari ngayon dito na di ba, yung mga paanomalyang flood control project? Siyempre, for an OFW, medyo mabigat, di ba, at yung humihira ng galit eh. At siyempre, yung gusto at mga managot na. Pero ano bang assessment po sa mga, yun na nga, yung sinasabi o damdamin ng mga Pinoy dyan? Ang mga Pilipino dito sa Hong Kong, involved sa issue, galit na galit Social sa media. Ano? through social media, tsaka Nakaramdam nila. sinusubaybayan po namin yung hearing na nangyari ng mga nakaraan. Tapos kaya natuwa kami na magkakaroon na ng live streaming ng ICI kasi dati ayaw nila. So, actually dito sa Hong Kong, may work formation yung Filipinos Against Corruption and Impunity Network. Composition po yan ng mga migrant workers, mga churches, mga simbahan, mga journalists, mga residente dito, students. Tapos, ang pinupunta lang niya ay malapit yung mga corrupt officials, yung mga dito, yung mga malapit na Pati politiko. Ano? pati po politiko kasi talagang grabe po yung maglalaro na ginagawa kasi galing lang Tama. remittances ng mga OFW dito bumubuhay sa economy tapos ang mga ginagawa ng pamilya namin mga bayan na nabuhay kasi 1% ang tax yan kasi pag nagre-remit may tax din yun sa mga government bank natin tapos malalaman mo na lang kung nabutin na ibigay sa social services kagaya dito sa amin may mga kailangan ng tulong ipahirapan kasi sasabihin sa amin walang pondo pera nasa Pilipinas tapos malalaman mo milyones pala yung kinukurakot so talagang nakakagalit kaya Kakasino ba yung mga kakasino? kaya talagang dito ang talaga dapat manipod kahit anong kulay mo kung nangungurakot ka dapat At saka masuli yung pera. Yes. Di ba? Yung mga ninakaw na allegedly mayaman ng kapanampayan. Tama? oo tama dapat po ito yung pera tsaka dapat talaga yung vigilance natin tuloy-tuloy kasi 3 buwan na mahigit wala pang nakukulong hearing lang ng hearing diba so Pero yung talagang mga pinapasukan niya, pero siguro hintay-hintay lang tayo. Kasi gusto rin niya ebidensya solid. oo dapat po yung makasuhan tapos makulong at sana hindi pa bumalik sana kasi At huwag na iboto sa 2028 kung sino man sila. Tama? tama po yan kaya bahagi din yung pag-educate Kayo, malaki ang magiging role niyo dyan. Malaki ang role ng mga OFWs towards 2028, di ba? Tama? yes lesson talaga to na dapat pag mga
ito, huwag na talagang focus na sa election. Okay, sige. Ako, maraming salamat po sa oras. Pero ito, magpapas ko, marami ko mga kababayan natin. Ano ba paalala nyo sa mga uuwi? When they Ay, siya. the Philippines, the Christmas break. Ano paalala Siyempre, nyo? ang isang worry po talaga dyan, yung malaking gastos kasi inflation eh. Kaya ngayon pa lang Pero siguro. mahal ang mahal ang dollar. Peso, peso. Oo, pero kahit pumataas ang yan, taas na bilihin. Hindi rin ano eh. Yung sa mga OFW, papataas ang dollar. Diba? Almost 60 pesos na. Somehow, makita niyo kung gano'n ang ginagawa sa atin. Sabi nga namin, actually, lahat ng gawin, ibig sabihin na parang sa dada lang. Kasi pag nabariyahan, wala na eh. Kaya, yun, yung pag-isip pa rin talaga, naghahanda talaga yung mga kababayan natin sa pag actually excited eh. Kasi ako din talaga pag yun, marami umuwi talaga kasi kahit short period of time, makapiling yung pamilya, kahit medyo magastos, pinaghahanda na rin. Pero yun sana, yung government natin, makatulong din, makapagbigay ng mga assistance, ayuda. Saka yung mga basic social services po talaga na inapol namin matagal na yung sa physical, ganyan, importante po, sana malibre, hospitalization. Okay. Ako, wala na ako tayong oras, pero maraming salamat po sa ibinigay niyong time sa amin dito sa programa Kabayan. At ingat na po kayo dyan sa Hong Kong. Salamat po. Salamat din po. Christmas. Christmas. Okay. Dolores Valadares Pelaez, Chairperson ng United Filipinos dyan sa Hong Kong. Migrante. Okay. Yan ako, nagtatapos sa ating programa ang Kabayan. Ako po si Danny Buenafe. Magbabalik ko next week. Enjoy your Friday. At syempre, have a safe weekend. Susunod na po at sa servisyo, Mix Gusto at Pan Makabaga. Mali. See you next week. Kasi, Bye-bye. hindi yan mali. Masayang ang luwag ng kalsada. Pumayag kasi ang gobyerno. Kasi kung talagang hihigpitan ng gobyerno, wala namang magagawa. Sa iba ba? Oo. Ano? Luwag tong kalsada na to kung wala talaga nakapark. Pero talagang hihigpitan nila yan. Lagyan nila ng mga CCTV. Lahat na nakapark automatic violation. Matatanggal lahat yan kahit na walang towing. Basta may CCTV. Oo. Meron ngang NCAP eh. But dyan hindi pwede yung ano. Diba? So syempre, inuunawa din kasi ito, wala din silang ano. Na talaga din, pangunawa din. At kailangan mo talagang ganun dahil hindi sila mananalo sa susunod na eleksyon. Pag masyado sila mag-i-expect. Oo, sa mga ganito, dito mo talagang ano eh. Ah, kaliwa. Ay, dito yun. Dito yung... Ano po natin dyan? Oo. Diretso ka? Ayan, yan lang po sa kulay. Kulay. Ito. Ayan pa yan. Ito kaya. Bye. Ah. Sige po. Ito. Hindi siya bubuhat. Be, buwan mo to, be. Ito, isa. Ah. Sige, sir. Sige po.
kinukuha ko. Ayan, so na-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli. Ingat. God bless. Paalam po muna. Pansamantala, tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na mga mission. Paalam po.